Home sweet home. Naisip niya pagkapasok pa lamang sa loob ng condo unit. Ngayon lamang niya na-realize na namiss niya ang dating tirahan. Day off kasi niya at nagpaalam siyang pupunta sa kanyang tiyahin sa Tondo. Nagpahinga lamang siya sandali at maya-maya ay naligo na. May isang oras siyang nagbabad sa bathtub. Namiss niya pati ganoong luksuryo. Ngayong natuklasan niya kung gaano siya kapalad sa pagkakaroon ng maalwang buhay, ay parang saka lamang nagkaroon ng kahalagahan sa kanya ang mga mumunting bagay na noon ay taken for granted lamang niya. Kaya magiging makatotohanan talaga ang susulatin niya, naisip niya, dahil mapagkukumpara na niya ang dalawang feeling kung paano maging mahirap at maging mayaman. Pagkaligo ay nagpatuyo lamang siya ng buhok at humandang aalis. Papasyalan niya si Christina at pupuntahan nila ang mga dating lugar na kanilang pinupuntahan. Sasamantalahin niya ang minsan isang linggo niya ngayong kalayaan. Pati ang kotse niya ay namiss niya. Hinaplos pa niya ito ng puntahan sa sarili niyang parking area. Masasaba ka ngayon pagkatapos ng mahabang pahinga, my friend, sa loob-loob niya. Hindi maubos-ubos ang mga tanong ni Christina. Pati naman si Mami Tessie ay panay ang interview sa kanya. Parang hanggang ngayon ay hindi matanggap ng babae ang katotohanan ng pinasok niyang sitwasyon. Nang sa wakas ay payagan na sila nitong umalis, nagtungo sila sa SM North. Manood tayo ha? Sabi niya kay Christina. Akong sagot sa lahat ng gagastusin natin ngayon. Hindi mo po nasasagot ang mga tanong ko ha? Pwede ba? Tama ng interview mo. Natatawang sabi niya, mag-enjoy na lang tayo. Naroon ang sitwasyon, paniwalaan mo na lang. Hindi na nga nagtanong si Christina. In-enjoy na lamang niya ang panlilibre niya rito. Nang makapanood sila, ay nagyaya siyang mag-shopping. Nakabili siya ng isang bestida at 2 pantalon. Ang kanyang visa card ang ibinayad niya sa kahera. Natalia Miranda. Kilalas na sabi ng kahera. Nang tingnan ang card niya, nagkatinginan sila ni Christina. Waring iisa ang laman ng kanilang isip. Heto na naman po kami. Nakilala na naman siya ng kahera. Hindi hubad kayo yung writer? Tuwang sabi niyang babae. Oo, nakangiting tugon niya. Ay, fan niyo ho ako, kami ng mga kasamahan ko rito. Parang gusto pa nitong magtawag na lumingon sa katabing kahera na napatingin na rito. Curious nang napapatingin kay Natalia ang nakapila sa kanyang likuran kaya nako-conscious siya. Fan ka na niya kung fan, sabi ng babaeng nakasunod sa kanya sa pagbabayad. Pero wag mo kaming paghintayin, naaabala kami ah. Paglingon niya, nakita niyang ang nagsalita ay isang babaeng may hitsura, chinita at mukhang suplada. Galit itong nakatingin sa kahera. Sorry ho ma'am. Anang napahiyang kahera, tila apologetic itong tumingin kay Natalia pagkway sinimulan nang i-enter sa kaha ang mga napamili niya. Inggit lang sa'yo yung ale, inis na bulong ni Christina. Yung mga ganyang tipo, ang gusto ay sila ang center of attraction. Ngumiti siya sa kaibigan saka minsan pang tinapunan ng tingin ang supladang babae na nanghiya sa kahera. Bago pa man ang alas 7, kinabukasan, ay nakabalik na siya sa bahay ng mga merkadehas. Fully rested siya dahil kagabi ay inenjoy niya talaga ang luksuryo ng kanyang malambot na kama at nakatulugan niyang magdamag na naka-on ang kanyang CD player. Ang sabi ni Joaquin, pagdating mo raw ikakausapin ka niya. Parang excited na sabi ni Isabela nang salubungin siya. Bakit daw? Takang tanong niya. Siya na lang ang magsasabi sa'yo. Nahihiwagaan siya sa ngiti ni Isabela. Parang may katuwaang hindi mapigil, parang may itinatagong sekreto sa kanya. Gising na ba siya? Oo, hindi ba tuwing umaga ay nagsuswimming siya lagi bago magpunta sa kanyang opisina? Di nasa swimming pool siya ngayon? Oo, ikaw na magdala sa kanya ng kape. Sige, tumalikod na siya para tunguhin ang silid nila. Ate! Nilingon niya sa Isabela. Tama ka. Madali nga mapamahal sa mga amo mo. Nasa anyo pa rin ni Isabela ang ikinatutuwang kung ano, kumunot ang noo niya. Kasi, mahal na mahal ka ng mga amo natin. Nadamay tuloy ako. Pero si Joaquin, parang ibang klase ang pagmamahal sa'yo ate. Doon siya todong natigilan. Anong sabi mo? Maaring sa ibang bagay bobo ako, pero sa ganyan, marunong ang pakiramdam ko. May gusto sa'yo si Joaquin. Isabela? Sigurado ko. Hindi mo lang napapansin pero madalas, lihim kanyang sinusundan ng tingin.
Alam mo ba kahapon, parang wala lagi sa sariling ko mo, wala ka? Laging natitigilan. Diyos ko naman, Isabela! Umakyat na nga sa kukotoy mo ang storyang ginagawa ko. Ikaw na nag-iimbento ng pantasya. Hindi ate. Totoo. Alam mo, pakiramdam ko pa nga gusto ka nang sunduin kahapon ni Joaquin. Ha? Oo, kasi pilit ng pilit sa akin kung saan daw ang bahay ng tiyahin natin sa Tondo. Baka raw kasi gusto mo nang umuwi kahapon pero nahihirapan ka lang sumakay. Oh, di ba't para ka ngang gustong sunduin? Matagal niya iyong pinag-isipan. Umahon kaagad si Joaquin buhat sa swimming pool na makita siya. Oh, Kati! Anito habang palapit sa kanya, pinupunasan ng tuwalya ang dibdib. Kaparis noon ay waring sumasal ang kaba ng dibdib niya nang mapagmasdan ng halos perpektong pangangatawan ng lalaki. Ipinako niya ang tingin sa hawak na kape. Kape niyo, sir. Sabi niya nang ipatong iyon sa mesang bakal sa tabi ng pool. Thank you. Oh, kamusta ang bakasyon mo kahapon? Okay lang ho. Sa mukha ng lalaki siya tumitig. Sinabi na ba sa'yo ni Isabella? Ang alin ho? Ngumiti si Joaquin, lalo itong naging simpatiko sa tingin niya. Hindi pa ba niya sinasabi sa'yo? Very well. Siguro gusto niyang ako magbalita. Ano nga ho iyon? Nag-usap-usap kasi kami ni na Mommy at Martina. We came to the decision na ang isang pares mo ay hindi dapat masayang sa pagmamaid. You are brilliant. Kita na namin yun. At hindi naman kami sakim para buruhin lamang sa pagsisilbi rito ang isang pares mo. At napagkasunduan namin pag-aralin ka uli. Natigagal siya. Well, it was originally my idea. Pumayag lamang kaagad si Mommy. In the end, napagkasunduan namin pag-aralin na rin si Isabella. To be fair, hindi nga lamang kayo pwedeng magsabay ng schedule. Anong masasabi mo? Wala sa loob na napailing siya. Kumunot ang noon ni Joaquin. Maya-maya, ngumiti na uli ito. Wag ka nang mahiya, Kathy. Kami naman ang nag-offer at hindi ka nang hingi ng pabor. Kasi naman, nakita namin you're a woman of substance. Unang kita ko pa lang sa'yo, I knew it, na hindi ka para sa pagiging maid lamang. May quality sa character mo na nagsasabi sa akin, you will become somebody. I'll be more than willing to be your stepping stone, young lady. Hindi naintindihan ni Joaquin na napailing siya dahil hindi naman pwede ang sinasabi nito. Tapos na siya sa pag-aaral. UP graduate pa nga siya. Saka tiyak na magkakabistuhan sa tunay na identity niya. At ang plano ni Joaquin? Masyadong pangmatagalan ng bisyon. Alam naman niyang hindi siya magtatagal sa mga ito, kaya umiling uli siya. Salamat na lang sir pero kumunot na muli ang noon ni Joaquin. Si Isabella na lang kung gusto niya. Ako, ayoko. Kumulimlim pang lalo ang anyo ng binata dahil hindi maintindihan kung bakit tumatanggi siya sa ganoong oportunidad. Tama na ho sa akin ang ganito. Thank you na lang ho. Napapansin niya? Parang laging galit sa kanya si Joaquin ng mga sumunod na araw. Iniiwasan siya at hindi kinikibo. Kung nahuhuli naman niya itong nakatingin, ay waring may binabasa sa kanyang anyo na hindi niya maintindihan. Naaasiwa na nga siya at nalulungkot din naman dahil kailaki ng ipinagbago ng pagtingin sa kanya ng lalaki. Mula sa pagiging mabait at sweet, ay naging tila aloof ito sa kanya. Naiisip niya, galit nga sa kanya si Joaquin. Galit at nawiwirduhan. Siyempre, nagtataka ito. Nag-iisip ko anong klaseng utak mayroon siya para masiyahan sa kinalalagyan gayong binibigyan siya nito ng tsansang umasenso. Kung maaari nga lamang siya magpaliwanag dito. Naging regular na ang pagtulong niya kay Martina sa paperworks na inuuwi nito. Minsan naman, isinama pa siya nito sa opisina na magkaroon ng mga rush na trabaho na hindi makakaya ng sekretarya nito. Mula noon, manaka-naka na iyong ginagawa ng babae. Nagreklamo na nga si Judge Mercadeja sa hapunan isang gabi. You're taking much of Kate's time, sabi nito nang nakangiti. Baka mamaya niyan mawala na kami ng cook isang araw dahil itinali mo talaga sa yung permanente sa opisina? Aba, kung papayag nga lamang siya sabi ni Martina. I'll be more than willing to replace my secretary. Mas competent pa siya roon Aba, mawawala naman ako ng magaling na taga-turo ng assignment at taga-computer. Sabad ni Lucille. Dito na lang si Ate Cathy.
Dito na nga lang yan. Malamig na sabi ni Joaquin. Natahimik ang lahat. Napatingin kay Joaquin. Formal naman kasi ang lalaki na hindi man lang tumingin kanino man at sige pa rin sa pagkain. Dito na lang siya. Dahil ganoon lang naman kontento na siya. Sabi uli ni Joaquin ng tila salat sa emosyon. Namula si Natalia dahil ang dating sa pandinig niya nang sinabi ng binata ay hindi isang akusasyon. Galit nga ito sa kanya dahil sa kanyang naging desisyon kaugnay ng pagbibigay daw sa kanya ng edukasyon. Nagtaka siya na pinapatawag daw siya ni Judge Mercadejas pero sa silid naman ni Lucas siya pinatutungo. Bukas yan, sabi ni Judge Mercadejas nang kumatok siya sa pinto ng silid ni Lucas. Pumasok siya. Nasa kwarto nga ang judge. Kausap sa Lucas. Tila natigil sa pagpapalitan ng salita ang dalawa na makita siya. O sige na, mami. Sabi ni Lucas sa ina. Bumuntong hininga si Judge Mercadejas bago humarap kay Natalia. Kati, may ipakikiusap sana ako sa'yo. Ano ho yun? Ito'y atang si Lucas may ipinakausap sa iyo noon? Kumunot ang noon niya. Yung maisama kita sa party ng isa kong kabarkada para mapalitaw na ikaw ang bagong shota ko? Sabi ni Lucas. Bumaling uli si Natalia kay Judge Mercadejas. Naalala ko na ho. Bakit ho? Tumanggi ka raw? Oo nga. Ako na ngayon ang makikiusap sa iyo, Kathy. Pagbigyan mo na si Lucas, just this once. Maang na napatitig siya sa hukom. Kasi nangako siyang titigil na sa pambababae kapag tatuluyan ng nilayuan siya ng mga chicks niya na pasasakitan mo. Sabi niya ay trabaho na ang aasikasuhin niya kapag wala na siyang commitment sa mga babaeng yan. Parang naiintindihan na niya ang gustong mangyari ng babae. Magpanggap ka na ng nobya niya para matapos na ito? Sabi pa nga ng judge. Pero kapag hindi tumupad si Lucas sa pangako niya, kami na ni Joaquin ang bahala sa kanya. Wala kang aalalahanin sa gastos, Kathy. Mabilis na pakli ni Lucas. Ipamimili kita mula damit hanggang sapatos at bag. Tapos, sa iyo ng mga yun pagkatapos ng drama natin. Bibigyan pa kita ng bonus. Hindi bali na, sabi niya. Gagawin ko ito dahil hindi ko mapahindian si ma'am. You mean okay na? Tuwang hahawakan sana siya ni Lucas. Oo. Pigil dito ni Judge Mercadejas. Kung magpapanggap si Kathy, iwasan mong mag-take advantage, Lucas. Yun lang naman ang hihiningin ko sa'yo. Sorry, Mommy. Napapayang sabi ni Lucas na nagkamot pa sa batok. Pasensya ka lang pag nagkahalata ang maid lang ako, ha? Banta niya kay Lucas. I know you're bright, Kathy. Napatunayan ko na. Tiyak ko, hindi ako mapapahiya. Sa ganda mo na nga lang itaob ng makakaharap nating ex ko. Lihim siyang nadismaya na hindi niya natakot si Lucas kung bakit kasi buong buo ang kumpiyansa nito sa kanya. Naiinis na siya sa Amerikanong kausap. Parang willing-willy ito sa pakikipag-usap sa kanya. Ayaw siyang layuan sa party. Kahit saan siya pumunta, nakasunod at hinuhunta siya. Makahalata siya ni Lucas. Naisip na nga niya kanina dahil bakit siya gugustuhin kausapin lagi ng Amerikano kung hindi siya nakakapagsalita ng mabuti ng Ingles. Patingin-tingin na nga sa kanila si Lucas kahit nasa malayo ito at kausap ang ilang kaibigan. Can I speak to her for a moment? Sabi ng isang babaeng lumapit. Sa kausap niyang Amerikano, ito humingi ng pahintulot. Yeah, sure. Sabi ng Amerikano at lumayo na. Sinalubong niya ang matalim na tingin ni Patricia. Kanina pa nang ipinakilala siya rito ni Lucas ay nakita niyang sumama na ang tingin ng mukha ng babae. You won't lost with him. Matigas na sabi sa kanya na mestisahing babae. Come again? Full of confidence na sabi niya. Sinabayan pa niya iyon na pag-aangat ng isang kilay. Hindi ka tatagal kay Lucas? Iiwan ka rin niyang pares ng ginawa sa amin? Then, let it be. Malamig pero mataray na tugon niya. Bakit nagpuputok na agad ang butya mo? Tumigas ang anyo ni Patricia. You? Tinalikuran na niya ito bago pa makapagmura ang babae. Anong sinabi? Salubong sa kanya ni Lucas na halatang tense. Bakit ka nilapitan? Wala. Winarningan lang ako tungkol sa'yo. And anong sabi mo? Sabi ko,
Huwag niya akong pakailaman. Total tapos na kayo. Nag-relax ang anyo ni Lucas. You're really great, Cathy. Tara, sumayaw tayo. Disco beat ang music. Sumali sila sa ilang nagsasayaw sa dance floor. Maluwang ang salas ng bahay ng kaibigan ni Lucas na nagpa-party. Ilang saglit lamang at halos nasa kanila na ang atraksyon ng mga nasa paligid, pati ng mga kasamahan nilang nagsasayaw. Ang galing mo palang sumayaw, Cathy. Tuwang sabi ni Lucas. Nakatingin na silang lahat dahil nasa pahawan mo, oh. Hindi niya iniintindi ang sinabi ni Lucas. Talagang isa sa mga hilig niya ang sayaw. Kaya naman kapag may mga bagong steps, ay pinag-aaralan niya. I think, ani Lucas nang hapitin siya kahit maharot pa rin ang disco movement nila. I'm falling in love with you, Cathy. Funny pero mas gusto pa kita kaysa sa mga naging unang nobya ko. Gising pa si Joaquin nang umuwi sila. Nasa sala si at nanonood ng TV. Nagtaka nga si Natalia dahil may sarili naman itong TV sa kwarto. Napama ang si Joaquin pagkakita sa kanila. Sa kanya lalo, titig na titig itong tila pansamantalang nalimutan ang panonood. She's pretty, di ba? Takangiting sabi ni Lucas. Bagay na bagay naman kasi sa kanya ang biniling damit ni Lucas na off-shoulder ang manggas at body fitting. Yeah. Walang mababasang emosyon sa anyo na sabi ni Joaquin. As if she's not what she really is. Alam ni Natalia ang kahulugan niyon. Kahit paano ay pinanlamigan siya ng katawan. May nahihiwatigan na ba sa kanya si Joaquin? Kaya parang pinariringgan siya nito? Ang gulat niya nang umagang-umaga kinabukasan ay bigyan siya ni Lucas ng roses na galing pa sa hardin. Para saan ito? Kunot noong taon niya. Nakatingin din kasing nagtataka sina Isabella at Nita. For your help last night and for being so beautiful. Biro ni Nita. Natigilan lamang ito na makitang palapit si Joaquin na magkakape na marahil sa kusina. Natigilan ito na makitang pag-aabot ni Lucas ng roses kay Natalia. Pati ba naman siya? Matalim ang tingin at matigas ang tinig na sabi nito kay Lucas. What's wrong, tol? Natatawang sabi ni Lucas. Konting pag-i-improve lang kay Cathy. Pwede siyang ihalubilo sa mga kaparis natin. Pwede nga. Malamig ang tonong sabi ni Joaquin na sumulyap ng pagalit kay Natalia. Kung gusto niyang mag-improve, kaso'y maligay na siya ng ganyan. Pakiramdam ni Natalia, ang dalawang huling katagang sinabi ni Joaquin ay may kalangkap na sarcasm at pang-iinsulto. Find another woman. Ani Joaquin na tumalikod kay Lucas. Spare her. Hindi maalis sa isip niya ang sinabi ni Joaquin kay Lucas. Huwag na raw siyang ligawan. Palibrehin na. Dahil hindi sila magkabagi ni Lucas sa tingin ni Joaquin. Kahit naman kagagawan niya ang mababang pagtingin ng huli ay nasasaktan pa rin siya. Bakit naman kailangan nitong maging arogante? Hindi naman niya ito ganoon nakilala noong una. Nasaan na ang kabaitan at pagiging malapit sa kanya ni Joaquin? Tinangay na ba ng pagkainis nito dahil sa pagtanggi niyang mag-aral? Bakit naman siya pag-aaksayahan ng ganoong emosyon ni Joaquin? May nagpapapirma sa'yo, Natalia. Natatawang untag sa kanya ni Myla. Napapahiyang tumingin siya sa babaeng nakatayo sa harapan niya. Iniaabot ang isang librong isinulat niya, pinao-autograpan. Sorry ho, sabi niya sa may 30 taong gulang na matabang babae. Ikaw ang pinaka-paborito ko sa inyo, sabi ng babae. Salamat ho. Kinuha niya ang libro. Binili nito sa kanilang booth at ipinatong sa mesa. Anong isusulat kong pangalan dito? Annalisa. Tila nahihiyang sabi ng babae. Nilagyan niya ng dedication na para kay Annalisa ang libro. Thank you, Miss Miranda. Sabi ng babae nang ibalik niya rito ang libro. Pwede ho makapagpakuha ng souvenir photo na kasama kayo? Sure. Tumayo siya. May dala ba kayong kamera? Meron. Sinen niya siya nitong lumapit ang isang dalagita na may dalang kamera. Lumapit naman ito. Hula ni Natalia ay katulong ng babae ang dalagita. Kunan mo kami ng litrato ni Miss Miranda? Opo ate, sabi ng dalaga. Tumabi kay Natalia ang fan niya. Humawak sa baywang niya at kiting-ngiting humarap sa kamera. Ibinigay rin niya ang pinakamatamis niyang ngiti bago inakbayan ng babae. Ngiting kung kailan pa naman nag-flash ang kamera, ay saka napawi. Kitang-kita niya sa di kalayuan si Joaquin. Palapit habang
patingin-tingin sa ibang booth na kasali sa books exhibit. Hindi niya alam kung paano nakuha agad niyang tumalikod, sabay yukod para makaiwas magkatama ang tingin nila ng lalaki. Takang-taka tuloy ang fan niya at marahil ay pati ang mga kasamahan niya. Nalaglag yata ang contact lens ko. Sabi niya kahit hindi naman niya suot noon ang kulay brown niyang contact lens na wala namang grado. Thank you, Miss Miranda! Sabi ng fan niya na aalis na. Ikinaway na lamang niya ang isang kamay pero hindi na ito lumungan. Bagay na unusual dahil very charming siya sa mga nagpapapirmang fan kapag ganoong autograph. Nakita mo, Natalia? Tanong ni Jo. Oo, aniyang yumuko at kunway may dinampot sa lapag. Doon ko na ikakabit sa CR. Pakisabi na lang kay Boss Benjamin na magsa-CR lang ako. Okay, sabi ni Jo. Halos itago mukhang umalis siya sa booth nila. Hindi siya dapat makita ni Joaquin na nakaupong kasama ng mga authors sa booth nila. May malaking pangalan pa namang nakasulat sa pwesto niya, Natalia Miranda. Hindi niya gugustuhin sa pagkakataon pang ito siya mabuko ni Joaquin. Dahil may tinitingnan niyang encyclopedia ang lalaki, ni hindi nito na malaya ng pagdaan niya. Naggilid naman kasi siya at yukong-yuko pa. Pero kita niya si Joaquin sa sulok ng kanya mga mata. Kita niyang minapili na itong mga libro na dala ng lalaki. That was very close. Naisip niya kasabay ng pagluwag ng dibdib. Kung hindi niya kaagad nakita si Joaquin kanina, sana'y natuklasan na nito ang panluloko niya rito at sa kapamilya. Kahit gabing-gabi na, ay patuloy pa rin siya sa pagsusulat. Ganado kasi siya dahil kanina patuloy-tuloy ang daloy ng ideya sa isip niya. Kahit sulat kamay lamang niyang ginagawa ngayon ng kasalukuyang nobela, ay halos maubos na niya ang makapal na yellow pad. Naisip niya, madadoble ang hirap niya sa nobelang ito dahil bukod sa sinulat kamay, ay isasalin pa niya sa computer. Pero hindi bale, natitiyak naman niyang maganda itong lalabas. Baka nga maging obra maestra pa niya. Dahil para siyang isang bidang babae, matagumpay niyang nailagay ang sarili niya sa papel ng pangunahing karakter. Dahil ganoon din sana ang gusto niya mangyari sa kanila ni Joaquin. Ang mainlove ito sa kanya kahit nakakatulong siya. Sabik na nga siyang makarating sa ending dahil alam na alam niyang magiging masaya ang katapusan niyon. Hindi kapares nang sa kanila ni Joaquin na higit na mas masalimuot. Bahagya siyang natigilan sa pagsusulat nang makarinig ng marahang ingay sa pinto. Parang may naglalakad ng pabalik-balik. Tumayo siya at binuksan ang pinto. Natigilan siya na makita si Joaquin. Sir, sabi niya, may iuutos po ba kayo? Wala. Napansin ko lang na bukas pang ilaw mo. Pasado 11:00 na ah. Nagtaka siya na kinausap siyang muli ni Joaquin, gayong dati-rati, iniiwasan na siya nito. May ginagawa lang ho ako. Iniharang niya ang sarili sa pinto para hindi masilip ni Joaquin ang papel na sinusulatan niya kanina. Don't you ever get tired? Matutulog na nga ho ako. Can I ask your favor? Maang na napatitig siya sa lalaki. Bukas kasi, absent na naman siguro ang sekretarya ko. May flu ata. I cannot cope with my work kung wala akong assistant. Ngayon ho, sir? Halos pigilang hiningang tanong niya. Pwede kayang ako naman ang tulungan mo bukas sa opisina? Magsasagot ka lang ng tawag sa telepono. Magtatago ng mga dating papeles. Mag-e-entertain ng mga kliyenteng darating. Kaya ko ho yun, sir. Wala nang isipang sabi agad niya. Really? Does that mean napayag ka na? Kung papayag ko sa Ate Martina, lagi kasi niya ako ngayong isinasama sa opisina niya eh.